Gagala naman nga ni kami sa gitna ng kagubatan para maghanap ng magagandang nilalang na nabubuhay dito. Dahil nagsisilabasan na sila. Papunta pa lang nga ni kami sa lugar, may nakita kaagad kami dito sa kalsada na patay na ibon. Siguro habang lumilipad, sumalpok ito sa sasakyan kaya namatay. Ang ibon pala na yan ay emerald dove, sayang naman. Pagdating naman nga ni namin dito sa gubat, ito kaagad ang aking nakita, isang tarantula. Napakarami talaga nga ni ng ganitong klaseng tarantula dito sa amin at ang iba kasing laki na ng palad. At sa unahan lang nga niyan, meron naman kakaibang insekto. Hindi ko lang nga maintindihan kung ito ba ay cricket or katydid. Meron din nga ditong tailless whip scorpion. Halos magkakatabi lang sila sa iisang lugar. At dito naman nga sa unahan, nakakita naman ako na umiilaw ang mata. Akala ko naman ang nasa malayo ay isang ahas, isang palakalang pala. At may katabi pa yan na huntsman na may itlog dyan sa kanyang likod. Ito pala nga yung palaka na masarap sa adobo sa gata na may sili. Nakakita din nga ako dito ng napakagandang ibon. Yan naman ang black nape monarch. Napakabait ng ibon na yan. Kahit hawak-hawakan ko ay hindi siya lumilipad. Pero pag umaga hindi mo yan malalapitan dahil napakailap ng ibon na ito. At dito naman nga meron namang napakalaking mushroom at napakakapal ng isa. Minsan umuusok ang ganitong mushroom lalo na pagka umuulan. At pag nakakita ka naman nga ng ganitong klaseng bula-bula sa gubat, hindi yan laway ng tao. Ang may gawa naman yan ay insekto. Ang insekto na yon ay spitting beetle at nasa loob siya ng bula na yan. At habang papasok naman nga kami sa kagubatan ay nakakita kami dito ng isang scaps owl. Bibihira na lang nga kami makakita ng ganitong klaseng ibon at sana hindi maubos ang ganitong klaseng ibon dito sa kagubatan. Dahil habang tumatagal dumadami ang mga naghahunting ng ganitong mga klaseng ibon. At nakakita naman nga kami dito ng napakagandang ahas. Yan naman ang Northern Philippine Temple Pit Viper at yan naman ay nagtataglay ng kamandag. Kaya kung maka-encounter man tayo nito sa kagubatan ay huwag susubukang hulihin. Lalong-lalo na kung hindi sapat ang kaalaman sa mga ahas dahil napakadelikado. Dito naman nga sa unahan lang ay nakakita naman ako ng isang huntsman na may kinakain. Parang cricket ang nahuli niyang pagkain kaya solved na para sa kanya ang gabing ito. At ang isang ito naman nga ay wala pa nahuling pagkain. Yan naman ang native na gagamba kung tawagin dito sa amin. Napakagagandang ibon naman nga ang nakikita namin dito sa kagubatan tulad na lang ng isang ito. Yan naman ay juvenile na nightjar kaya ganyan ang kanyang itsura. Meron din nga ditong napakabilis gumalaw na centipede. Siguro pag nakagat ka nito mamimilipit ka sa sakit. Kaya palagi na akong nakabuta pag pumupunta dito sa gubat. Binalikan naman nga namin itong leaf insect dito sa kagubatan kung saan namin nakita last hairping namin. Hindi pala sila umaalis basta-basta kung saan mo sila nakita. Kahit balik-balikan mo sila ng gabi ay nandyan pa rin sila. Basta hindi lang sila makain ng ibon na aktibo sa gabi. At dito naman nga nakakita naman kami ng isang uri ng ahas. Ito naman ay Mueller wolf snake. Ito naman yung ahas na ayaw kong hawakan dahil lumalabas ito ng mabahong amoy pag hinahawakan ng tao. Dinapuan naman nga ng damselfly sa braso ang kasamahan natin dito. Napakahaba ng kanyang buntot at napakaliit ng katawan. At dito naman nga sa may dahon nakakita naman ako ng maliit na huntsman. Parang naghahanap siya ng ambush na pagkain. At ito naman nga kahit napakalayo mo pa lang ay kitang-kita mo na ang ahas na ito. Yan naman ang bronzeback dendrolapis marinae o mas kilala natin sa tawag na hanlulukay. At ito naman nga kitang-kita mo din siya dito sa dahon. Napakaganda ng kanyang itsura at parang laruan lang. Yan naman ang katydid, paboritong pagkain ng mga ibon. At nang pauwi naman nga kami ay nakakita pa kami ng isang ahas. Yan naman ang Philippine vine snake, Ahitola prasena, at yan naman ay nagtataglay ng kamandag pero mild lang at hindi naman sapat para makapatay ng tao. At ibabalik naman nga namin yan kung saan namin nakita para makapagparami pa at magampanan ng kanyang role dito sa kalikasan.